Nandito kayo kasi pinapalayas daw po kayo, tama po ba? Kasi sabi ng palisok, pagkatapos ng ani ng palay, huwag yun ang galawin yung lupa kasi amin yan. So ilang taon na po kayo nagsasaka dyan sa lugar? 53 years na po. Ano pong naramdaman nyo nung pinapaalis kayo? Kasi may nakita kami nakalagay na may mga muhon na, may no trespassing na. Sige, tatay. Siyempre, masakit ang kalooban namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, mami. Kaya nag-uusap-usap kami na, ano kaya kung punta na tayo kay Bitag? Paano napunta ang titulo sa inyong lahat? Nirelease sa amin sa So, in-award sa inyo. Opo, Alright? nila In-award sa amin. inyo ng DAR. So, 1992 pinamahagi ang lupa sa inyo. So, dumaan siya sa DAR bago ibigay sa inyo. Ganito po kasi ang nangyari. Meron din pong karampatang right of retention po yung mga landowner. Ito po yung in-exercise ngayon ng pamilya Palisok. At eventually, grinant po ng ahensya. So, si DAR ang nag-issue at si DAR din ang nag-cancel. Mawawalan sila ng kanilang hanap buhay. Hindi nyo ba sir nakikita yung ganung panig namin yun? Mayroon naman po tayong tinatawag na due process na notify po yung mga concerned parties na bigyan po silang pagkakataon para i-oppose. Paano mapapadalhan ng DAR ang notice yung mga namatay ng may-ari? Patay na. Saan nila pinadala sa langit? Nakakalungkot nga po na parang... Oo nga, nakakalungkot. Pero nung gagawin ng inyong tanggapan, ako ay hindi papayag na mabawi ang lupa nitong mga magsasaka natin. Lumapit kami po sa Bita kasi po gusto namin po na ireklamo yung umaangkin po sa lupa namin. Nakuha po namin itong lupa noong 1972. Ito po ay inaward po sa amin ng DAR. Gani, Bilwan, Sadar, inaward po sa amin. Noong June 11 po, nagulat na kami kasi nakita na namin yung palisok na nandoon na nagsusukat ng lupa. May ipinakita daw kay kapitan na papers na siya daw ang may-ari. Ay sabi namin, hindi niya sa kanya kasi nasa pangalan namin. Wala siyang pangalan doon. Pumunta kami sa DAR, sabi nila, alisin nyo lahat yung mga muhon, sabi nila sa akin. Noon po, nagkaroon po kami ng harapan sa barangay ni Kapitan, kasama po si Palisok na magkapatid, tsaka si Kapitan. Lumalabas po na si Kapitan ay kumakampi po doon sa kabila. Ngayon po, hinayaan po ni Kapitan na makapasok po yung magkapatid. Nilagyan na po ng no trespassing. Wala na kaming ibang pupuntahan dahil hinayaan na kami ni Kapitan. Hindi na kami tinutulungan. Kaya nagpunta kami dito sa Bitag. Para po sa reklamong ito, makakasama natin ngayon yung mga magsasakang galing pa po ng Aguilar, Pangasinan. Magandang araw po sa inyo. Magandang Opo. araw. Nandito kayo kasi mukhang pinapalayas daw po kayo, tama po ba? Kasi sabi ng palisok, pagkatapos ng ani ng palay, huwag yun ang galawin yung lupa kasi amin yan, sabi ni palisok. Pinapalayas po kayo. Ilan po ang grupo niyong pinapalayas? Po, mga 10 lang po. Yung 10 po yun, lahat po yun ay magsasaka. Upo. Opo. So ilang taon na po kayo nagsasaka dyan sa lugar? 53 years na po kasi yung asawa ko 83 na. Kami ang nagtatrabaho hanggang ngayon. Nung nalang transfer na, ay di na kami magbibigay ng hati ng lupa. Sa amin na eh. May title Pero na ano pong mga dokumento yung hawak ninyo? May titulo po kayong Opo, hawak? may titulo po. Lahat kami. Gaano kalaking hektarya po yan? Pinag-uusapan natin. 18 hectares yun lahat po, madam. 18. Lahat yun grupo na magsasaka po yun. Pero 5 ang kinuha nila. Sa 18 hectares, 5 po ang inaangkin ng pamilya ni Palisok. Opo. Ito po bang si Sir or Ma'am Palisok, yung pamilya nila, taga dyan din po ba sila? Kilala niyo po ba yan? Hindi o dayuhan po. Ano po? Taga San Carlos sila, ma'am. So, hindi nyo rin po sila kilala? Bigla na lang itong lumutang? Bigla lang. Ano pong naramdaman nyo nung pinapaalis kayo? Kasi may nakita kami nakalagay na may mga muhon na, may no trespassing na. Sige, Siyempre, tatay. masakit ang kalooban namin. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, mami. Naisip ni nanonood kami sa inyo. Kaya nag-uusap-usap kami na, ano kaya kung punta na tayo kay Bitag? Matanong ko lang, nanay, may barangay naman po kayo. May LGU kayo dun. Di ba po? May DAR din po kayo dun. Bakit? Sinubukan nyo po bang lumapit sa kanila? At mabigyan linaw man lang ano nangyayari sa lupa? Mismong doon sa barangay hall kami nag-uusap, ma'am. Nung pumunta yung mga palisok, nagpaalam kay kapitan na kukuha daw sila ng 5 hektarya. Okay. Pinakita yung papers na dala-dala nila. Nakita namin,
pangalan ng Bilwan. Ay sabi ko, excuse me sir, dapat pangalan nyo. Bilwan ang ginamit, dapat Palisok. Ay, wala yun. Ganon. So, sinasabi niyo ba, nanay, na mukhang hindi kayo napapakinggan ng maayos sa sa barangay? Talaga, wala. Kaya dito na po kayo dumaretso. Kaya diretso na. Paano napunta ang titulo sa inyong lahat? Nirelease sa amin sa So, in-award sa inyo. Opo, Alright? nila In-award sa amin. inyo ng DAR. So, 1992 pinamahagi ang lupa sa inyo and mukha naman legitimate ito and meron naman record ng DAR. Makikita naman natin, Department of Agrarian Reform. So, dumaan siya sa DAR bago ibigay sa inyo. Ako naman kaya namin tinatanong din sa inyo kung productive ang lupa ninyo at tuluyan kayo nag-aani, nagtatanim, tuloy kayo nagsasaka sa lugar. So, productive yung lupa. So, I don't see any reason why posibleng binawi yung lupa. Kasi kung dapat ipinamahagi na sa inyo, hindi na dapat ibabawi. Yan ang number one. Kasi binigay na nga Ang deal lang naman dyan with the government, which is why they award it, as long as productive ang mga magsasaka dun sa lupa, walang karapatan ang sino man para bawiin yun. At saka yung courtesy ba? Kasi ang tagal nyo doon, ilang taon na po kayo doon. Yung pasintabi ba? Kasi parang ang sinasabi nyo sa amin, yung pamilya ni Palisok, bigla na lang umusbong na dyan. Kitang-kita naman po, ang tatanda nyo na po. Sabi nyo nga, parang yung iba, namatay na po, 'di ba, kakasaka. Tapos bigla na lang aagawin sa inyo yung lupa, parang hindi naman tama. Explain po ba ng barangay o kaya ng DAR sa inyo kung bakit may ganitong issue? Kung bakit may biglang Palisok na biglang umusbong? Wala naman. Wala. So wala nagpadala ng notice sa inyo na nagsasabi na, may nagkiklaim sa inyong lupa, ganito ganyan, baka gusto nyong pumunta at magdinig or something. So dapat man lang sana napakinggan ang inyong panig bago gumawa ng desisyon or hakbang ang DAR or kung sino man yung gumawa ng desisyon na yan para ipakancel ang inyong titulo. May nakalagay na no trespassing. Yan po ba, sino naglagay niyang no trespassing na yan? Sila po. Palisok. Ayan, private property. And alam ni Kapitan yan. Alam niya. Yung Kapitan ng Barangay San Jose, Aguilar, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Napasabi sa mga farmers na kukunin na yung 5 hectares na galing sa Office of Director of Bureau of Agrarian Legal Assistant. Alright. Pumunta rin dito si Palisok kasama na yung surveyor. Sinabihan ko si Palisok na wag mo nang ituloy yung pag-survey dyan sa lupa. Sabi ko, humingi po ako ng 1 buwang palugit para yung makompleto yung papilis ng mga farmers, madagdagan yung titulong pinapakita kasi hindi pa rin na-cancel sa may-ari yung titulo nila. Tinignan ko sa assessor namin, pumunta ako, tinanong kung na-cancel na po, naiaward na. Kasi may titulo na po yung mga farmers. Wala pa, hindi pa na-cancel kay Bilwan at saka Palisok. Kap, hindi pa na-cancel yung mga titulo ni Hindi pa na-cancel. Palisok? Opo, nakapangalan pa sa kanila. Ibig sabihin mo ba, Kap, na nung ipinamahagi ng DAR itong mga titulo sa mga farmer natin na mahigit 5 hectares, yung lupa na pinagkuhanan ng DAR, which is yung sinasabi mo nakapangalan dito kay Palisok at Belwan, ay hindi pa natatransfer na maayos dito sa mga farmer yung mga titulo. Tama po ba? Opo, hindi ko po rin alam bakit ganyan ang nangyari. Alright, so okay na, Kap. Pero ngayon matatanong ko naman sa iyo, Kap, bakit nagrereklamo itong mga magsasaka natin na kung saan ay ikaw daw ay pinanigan mo ang kabilang panig? Hindi po. Diyan sila nagkakamali. Nag-usap-usap. Wala pong complaint sa barangay. Hindi din sila nag-complaint. Tanungin nyo sila, hindi sila nag-file ng complaint sa barangay. Ganon din si Palisok. Wala pong din complaint. Pumunta yung panig ni Palisok para magpaalam na kunin yung hectares na sinasabi ng DAR. Sila po ang nagbigay ng 5 hectares na sulat dito sa barangay para ipaalam din sa mga farmers. Sino ang nagbigay ng sulat, Kap? Sorry, balikan ko na. Ito yung galing sa Certificate of Penalty, Office of Director of Bureau of Agrarian Legal Assistant. Totoo may hawak kayo, totoo din may hawak yung kabila, pero ang problema is hindi pa nakakancel yung titulo nitong kabila dun sa mga record. And then yung sa inyo, na-issuehan kayo, pero ang problema is hindi siya maayos yung naging proseso sa pagpapamahagi, parang basta na lang ata napamahagi sa inyo. Bakit po
Kasi sa sinasabi nyo ngayon, mukhang hindi nyo rin alam kung bakit na-award, kung talagang hindi pa na-cancel dun sa title ng mga palisok nga. Bakit po pinayagan na maglagay ng no trespassing at mga muhon kung wala pa pong kalinawan kung ano po ba talagang status ng lupa? Nung nagsorti, yan, wala po akong binigay na tanod, wala po akong binigay na kagawad para mag-release po sila. Aywan ko lang kung bakit naibigyan sila ng title ng agrarian. Tapos, nung nabasa ko ulit itong certificate of penalty, sila din yung nag-cancel ng titulo ng mga farmer. So, sinasabi mo, Kap, si Dar ang nag-issue at si Dar din ang nag-cancel. Tama po ba? Opo. Matanong lang din namin, pasensya na, kailangan ko itanong to. Pero dun sa mga sinasabi mo kasi, hindi ba parang dehado masyado yung mga magsasaka natin? Kawawa po sila. Pero ang naiwan po sa kanila, mayroon pa atang 17 hectares na naiwan sa kanila. Pero ang tingin ko naman dito, bakit ganito ang ginawa ng DAR? Alright. Yun lang naman, Kap. Walang problema sa amin yan. So, dahil narinig na namin ang panig ninyo, mukhang kayo naman ay very much well-read dito sa nangyari sa mga papeles ng farmers, no? So, wala na kaming problema doon. Kinausap ka namin, inaalam namin kung anong totoo talaga na nangyari. So, magandang umaga, Attorney Batas Mauricio, Bita Gracian Lawyer. Magandang umaga. Ito pong sitwasyon ito, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, maliwanag po, ang nakakasakop ay ang batas agraryo. Ano po ang binabanggit dyan? Ibinibigay po ang lupa na sinasaka ng mga magsasaka sa mga magsasaka. May pare-pareho pong tungkulin. Ang gobyerno magbibigay ng lupa, pero ang mga magsasaka may tungkulin pong magbayad ng kanilang monthly amortization. So, malaki ang problema pagka po yung DAR hindi nagsalita sa mga magsasaka matapos isyuhan ng mga titulo. Yung pong mga nasa barangay, sila po ay otomatikong itinatatag bilang Barangay Agrarian Reform Council. Ang namumuno po ay ang barangay captain, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan. Ano po ang tungkulin ng Barangay Agrarian Reform Council? Pangalagaan ang interest ng mga magsasaka, lalo na po ng mga magsasakang benepisyaryo na nandoon sa kanilang barangay. At sa ganitong sitwasyon, pamamagitan, Ginoong Carl Tulfo, upang ang mga magsasaka hindi mawalan ng lupang ipinagkaloob sa kanila. Ang nangyayari po sa buong bansang Pilipinas, Ginoong Carl Tulfo, bibigyan ng lupa, pero pagkatapos ng ilang taon lamang, nakukuha ulit ng landlord, ng may-ari ng lupa, dahil hindi po naturuan ang mga magsasaka. Kailangan pong makausap ang DAR at liwanagin nila kung bakit hindi nila ginamparan ang kanilang tungkuling pangalagaan ang karapatan ng mga magsasaka. May binabanggit si attorney kanina na kung saan babayad ba kayo na buwis? Nagbayad kami. 30 years, binayaran namin po yun. Ngayon naman, tawagan na natin ngayon ng Chief Legal Division of Agrarian Reform Provincial Office, Pangasinan, si Attorney Tristan Adviento. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Carl. Ano naman nangyari dito, sir, na kung saan ay narinig namin na mismong inyong tanggapan daw ang nagpapakansela dun sa mga in-award ninyong mga titulo? Ano po nangyari dito? Tama po, sir. Nagkaroon po ng issuance ng order of cancellation ang ahensya, ang Department of Agrarian Reform, patungkol po doon sa mga titulo na na-issue po sa mga ilan sa mga farmer beneficiaries. Ganito po kasi ang nangyari. Itong lupain na ito, pagmamayari ni Pauses Fermin Palisok at ni Purificacion Romero Palisok, meron po siyang mahigit 7.1 hectares. Pero ang subject matter po dito sa cancellation order ng DAR ay patungkol lamang doon sa lupa na pagmamayari ni Fermin Palisok at ni Purificacion Palisok. Noong 1992 po, Sir Carl, naigawad sa mga magsasaka ang lupain na ito through Operation Land Transfer. So, ibig sabihin, naging farmer beneficiaries po yung ilan po sa kanila dyan o yung mga ninuno pa nila. At yung mga 15 po ang naging mga farmer beneficiaries sa lupain na ito. And then, dumaan po ang ilang taon, nag-apply po ngayon si Purificacion Palisok ng tinatawag po na application for retention. Bandang 1998 po yung una pong pag-file niya ng application for retention. Pero dahil kinulang po ng mga dokumento, nagkaroon ng order po ang DAR Regional Office noong 1998 na i-archive po yung application. And then, mga bandang 2008, na-revive po yun. Eventually, nag-grant po ng Regional Director noong 2008
at nagkaroon ng order of retention at sinabi po na pwedeng i-retain ni Purificacion Palisok ang 5 hectares doon sa lupa niya out of 7.1. Alright, sir. Pero sir, Yes. bilang isang Department of Agrarian Reform, hindi ba dapat na kayo ay tatayuan nyo ang inyong mga magsasaka na pinamahigian nyo ng lupa? Hindi ba dapat na since kayo na namahagi, bakit biglang yung kakansilahin din? So yung ginawa nyong pamamahagi in the first place ba ay mali? Bakit naman umaabot sa ganun na punto, sir? Kasi kawawa naman ang ating magsasaka, yung iba dito 50 plus years na nagsasaka. Tama po kayo, sir, na ang reformang agraryo, ang agrarian reform program ng pamahalaan po ay para po sa benepisyo ng ating mga magsasaka. Gayon pa man, sir, meron po tayong mga provision po sa ating salikang batas na kung saan sinabi po rito na sa pagpapalawig ng agrarian reform, meron din pong karampatang right of retention po yung mga landowner. So, itong right of retention na nag-emanate po sa ating saligang batas, ito po yung in-exercise ngayon ng pamilya Palisok sa kasong ito po, sir. Kaya nag-file po sila ng application for retention at eventually grinant po ng ahensya po yung application for retention nila. Tristan, kasi ang nasabi po sa amin ng mga magsasaka, 18 hectares in total. Pero ang nabanggit nyo, parang around 5 hectares lang yung na-retain or na-approve ng inyong ng opisina. Yes, po. Ang sinasabi nyo po ba dito, 5 hectares lang talaga ang pwedeng maibalik dun sa mga private individuals considering sinapalisok? Or in the future, yung 18 hectares maaaring mawala sa mga magsasaka natin? Nag-iisip na sila. Kung yung 5 hectares talagang mawawala na sa kanila, paano yung ibang hectares? Yun po yung tanong ko. Is there a possibility na mabawi po talaga yung kabuang na ibahagi sa kanila kapag nag-apply na naman ng retention yung mga private individuals? Ayon po sa datos ng ating ahensya po, ma'am, doon sa Alfredo Benluan na landholding na katabi ng Palisok, ng lupa ng Palisok, ay nag-apply din daw, nag-apply din umano din ang pamilya Benbel Juan ng application for retention pero hindi na ituloy kasi pumanaw po yung aplikante at hindi na naiproseso pa. So ang nag-prosper Okay, sir. So ang sinasabi nyo ba dito, attorney, na kung saan, for example, yung 18 hectares nila may magka-interest, sabihin natin, may connection dun sa past owner, posible din mabalik sa kanyang lupa na mag-apply lang siya ng retention? So hindi po safe yung mga magsasaka natin Kasi kung sir, gano'n. mukhang may instability dito. Kahit ako magsasaka, awadan ng galing gobyerno, Tapos, parang mag-aalangan ako tanggapin. Oo. Kasi pagka accept ko to, Pwede pala. aanihan ko, pwede palang anytime bawiin. Bawiin. So, di ba sir, usually dapat kung grounds ay number 1, hindi nakapagbayad ng buwis, number 2, hindi productive ang lupa, then I would understand kung bakit babawiin ang ating gobyerno. Pero ang nakikita ko, sir, is perfectly productive ang lupa. Walang problema. Sila ay nagsasaka ng maayos. Parang, sir, napakasayang naman. Mawawalan sila ng kanilang hanap buhay. Hindi nyo ba, sir, nakikita yung ganung panig namin ngayon? Yes po, naintindihan po natin, sir. Gusto lang po nating emphasize din po na yung application for retention na naisumite ni Purificacion Palisok noon ay treated po sa ahensya na tinatawag na Agrarian Law Implementation Case or ALI case. Dahil nagkaroon ng ALI case na yan, mayroon naman po tayong tinatawag na due process na notify po yung mga concerned parties na bigyan po silang pagkakataon para i-oppose yung application for retention na yan. And in fact, doon sa ALI, yung decision po mismo ng regional director, nakalahad po doon na nagkaroon po ng tinatawag na pulong-pulong or mediation conference at nakalagay po sa decision na hindi sila nag-oppose doon sa application for retention. Attorney Tristan, tanungin ko lang po itong mga magsasaka, nagkaroon po ba ng ganong opportunity na i-oppose po yung retention, no? Kumbaga yung pagbawi ng lupa? Kasi ang sabi nyo sa akin kanina, wala kayong kaalam-alam, biglaan na lang nagkaroon ng Palisok na umaangkin. Specifically, 2008 daw. Oo. Nagkaroon ba ng oras ng 2008 na may nag-aangkin na? Oo, pero Attorney Tristan, sino po ba dapat ang magbababa dito sa mga magsasaka ng kumbaga i-inform sila na may ganito palang sitwasyon? Yes po, sir. Dar po ba? Yes po, tama po, sir. Dahil po ang nakapag-render ng decision sa panahon na yan ay ang regional director ng DAR, Regional Office Number 1. Sila po yung nag-conduct ng mga investigasyon na yan, nag-conduct ng pulong-pulong o conference, ganyan.
dahil po nakapag-render sila ng valid na decision, ibig sabihin duly notified po ang lahat ng parties. At maganda po... Sigurado ba kayo, sir, na duly notified ang kabilang parties? Bakit walang kamuang-muang itong mga magsasaka nang biglang pumasok itong kabilang panig? Maganda rin po siguro, sir, na banggitin ko na ayon po sa records ng aming ahensya po, represented po sila ng isang law firm. Meron po silang counsel, sir, na kapag ibig sabihin na-exhaust po nila yung remedies or na-erase po nila yung kung ano yung dapat nilang erase. So, ang sinasabi ni Attorney, pinal na talaga. Represent po sa kanila. Opo. Kahit sa iba pong agency, attorney, hindi po kaya? Last touch na po ba ang DAR dito sa finality na nababanggit ninyo? Kahit sa korte po, attorney ba, hindi po ba ito papasok sa korte kung ganito na po yung parang conflict sa property? Hindi na po ba pwedeng... Dahil po nagkaroon na ng finality itong kasong ito po, sir, na hindi na po nila... Alright, sige sir, we'll consult muna our lawyer regarding this. Attorney Batas, ano pong masasabi mo dito, Attorney Batas? Ang una pong punto natin dito, hindi po totoo, final na sa DAR. O di kaya final na sa Office of the President. Hindi po eh. Pagka po ang mga tao ay hindi nabigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang karapatan, lilitaw po yung desisyon ng Regional Director number 1 ay lilitaw na grave abuse of discretion. Na ibig sabihin po pwede questionin kahit kailan paano mapapadalhan ng DAR ang notice yung mga namatay ng may-ari, patay na. Saan nila pinadala sa langit? Attorney, narinig niyo ba yung sinabi ng abogado namin? Opo, naintindihan ko po, alam ko po yung punto ni Attorney Batas. Pero at this point po, I can only surmise po na nung panahon na yan, 2008, marahil nakapagpadala po sila, duly informed po nakapagpadala sila ng mga notice sa mga interested or concerned parties po. Kaya po nakapag-render ang ahensya ng isang desisyon or ng order. Pero di ba dapat, sir, kayong ang tanggapan ninyo, ang tatayo para dito? So parang medyo alanganin ako na sinasabi ninyo kanina na kung saan final is final na, then kawawa naman ang ating magsasaka, then I guess na dapat hindi na lang siguro mamigay ng mga lupa itong DAR. Ako ay nagsasabi at nagpaparinig ako sa inyong opisina na sana naman natayuan nyo ang inyong magsasaka. Na productive naman yung lupa, ginagawa naman nila ng maayos ang trabaho nila, so I don't see any reason why dapat binabawi ito. So kung meron dapat na pagkakamali na dapat ituturo, then dapat I think sa mismong tanggapan ninyo. Tama po, sir. Nakakalungkot nga po na parang... Oo nga, nakakalungkot. Pero nang gagawin ng inyong tanggapan, yun yung tinatanong ko sa inyo, sir. Opo. Pero yun lang po sa kasamaang palad po sa kasong ito, nauna po yung award which is 1992, then around 1998 nagkaroon sila. Yun na nga, sir, yung point ko eh. Ano ba yung nauna? Yung award. Yung award, sir, yung nauna, hindi po yung pag-file nitong kabilang panig. Which is why hindi ko maintindihan kung bakit kinatigan yung kabilang panig. Gusto ko lang pong emphasize po kasi ang pinanggagalingan po rin naman kasi na right ng may-ari ng lupa or yung original landowner is emanated po kasi sa ating saligang batas which is the right of retention. Yes, I do understand yung sa saligang batas natin, pero kailangan natin pag-usapan also yung legalities and paano naman yung mga batas na nagproprotekta sa ating mga magsasaka. Attorney, hindi ito sa nakikita ko lang, gusto ko lang isingit. Kasi kanina ko pa po naririnig yung right of retention. Sabihin na po natin na nasa batas po talaga yan. Pero wala po bang hangganan yan or limitations? Kasi nag-apply po nung 1998 for application of retention na archive, then 10 years after, kung kailan napayaman na po yung lupa, saka lang po na-approve 10 years after. Kasi parang lugi po yung magsasaka kung ganyan po. Walang hangganan yung application. Naka-archive lang po. Baka pwede po nating silipin or amyendahan kung sakali man para rin po sa, kumbaga, kapakanan ng mga magsasaka po. Maganda po na na-erase po yung issue na yan, sir, kasi meron po tayong mga patakaran sa DAR na actually naglalagay po ng period ang isang may-ari ng lupa para sabihin na gusto niyang i-retain yung area ng lupa niya. Specific period ang however po, ang ating saligang batas, hindi po siya nagbigay ng specific period. Ayun. So wala bang ginagawa ang DAR na extra effort para maprotektahan ng mga inawardan ng CLOA? Nagpapogi lang ang DAR, nagbigay lang ng titulo, tapos okay na, masaya na ang lahat, tapos after 1 or few years, wala na, binabawi ng lupa. So wala naman din katorya-torya kung pinapakita naman din sa ating mga kababayan na namimigay ng mga titulo pero babawiin din pala in the future. So I don't see any sense
galing sa inyong tanggapan mismo yan. So I don't see any initiative sa inyong tanggapan na protektahan ng ating mga magsasaka. Ganito na lang ang gagawin natin. So sir, siguro ako ay magpapasalamat na inyo ay tinanggap ang aming tawag, pero hindi magtatapos dito ang aming investigasyon. May iba pa kami mga ahensya na inquirahan at tatawagan para mas lalong lumawak ang ating investigasyon dito sa ating mga magsasaka, dahil ako ay hindi papayag na mabawi ang lupa nitong mga magsasaka natin. So, attorney, maraming salamat sa inyong pagtanggap na aming tawag. So, siguro balik na tayo sa inyong magsasaka, no? Maraming salamat na lumapit kayo sa amin. Hindi tayo nagtatapos dito. Susundan natin to ng part 2 kasi gusto ko talaga maungkat kung ano talaga yung naging proseso ng DAR dito. At mukhang kulang ang ating batas dun sa mga pinag-uusapan na pagproprotekta dun sa mga ina-awardan. Alright? So, una-una, maraming salamat sa inyong lahat, no, na lumapit kayo dito. Salamat sa sakripisyo nyo. Anytime naman para po sa inyo. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kayo di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.